ka na mag-iisa. Huwag matakot, laban lang kaibigan ko. Kasangga mo ako, tulong mo. Kami ang tulay Pilipino, ihahatid sa bayan ko. Kapit bisig Pilipino, katabang dib. Tayo ng gabi doon para may maibenta tayo. Opo. Apo. Wag na. Diyan ka na lang. Opo. Opo. Kunin mo nga yung walising ko. Ano ka, ilo? Anong sabi mo sa akin? Halika nga. Upo. Ken. Ano ko, hilo? Ha? Anong sabi ko sa'yo pag inuutusan kita? Ha? Alisin mo yung kamay mo dyan. Anong sabi ko sa'yo pag inuutusan kita? Ha? Sabi ko baga, pag inuutusan kita, sundin mo ako. Ha? Pag nagutos ako magwalis ka, magwalis ka. Opo? Sagot na! Ayaw mo sumagot. Ano sabihin mo? Bilis! Sorry na po. Sorry na po. Ano pa? Hindi ko na po uulitin. Talaga, di mo na ulitin. Opo. O, anong gagawin mo kay mama? Anong gagawin mo? Oh, sorry na po. Di ko na po. Sandali, alisin mo muna kamay mo. Alisin mo. Pag nagsasalita, wala yung bibig, yung kamay sa bibig. Ano? Ha? Uulitin. O, tapos, ano pa sabihin mo kay mama? Ha? Ano pa sabihin mo kay mama? Ano pa? Ano pa? Ano pa nga? Ano? Upo ka na lang dyan. Anong gagawin mo kay mama? Anong sasabihin mo? Ha? Ano? Ano po, mama? Sorry na po, mama. O, sa susunod, pag inuutos po, ano sasabihin mo kay mama? Sorry na po. Sorry na po. Ano pa? Yung, Uulitin. o, yung isa pa, ano pa sabihin mo kay mama? Para di na si mama magalit. Kiss. Kiss. Very good talaga, baby ko. O, sa susunod na pagkulit kay mama, ha? Wag na magsutil. Opo. Sarap gulay, baby ko. Opo. Sarap. Main ka talaga sa gulay, no? Bakit ka ito? Ang kamsa. Tapos, para ano? Lumaki na. Ikaw. Sinong love mo? Ikaw. Love ko. Papasaway ka na. Iwan. Dati yun. Dati yan, ngayon, hindi na. Hindi na. O, papasok ka, wala kang baon. Okay lang pa, basta makaaral ako. Mga ugasan. Tapos yung mga nilipya, ano? Ay ko.
Santino, kunin mo nga yung timba. Opo, ako na lang dati nauutosan. Lagay mo dyan. Walang tubig yung mga balde. Hindi mo man lang maisipan mag-igib. Ikaw na lang lagi. Ako nga lagi nag-iigib. Kayo, makuha nyo lang. Kumain, umalis. Kumain, umalis, matulog. Ba't nga ako gumagawa? Kayo, wala. Di mo na kayo makatulong. Ako na lang kasi lagi. Bakit ka nagreklamo? Yung pagkain niya, nagreklamo ba ako nagluluto? Ako naghahanap ng bigas, ako naghahanap ng gulay, ako naghahanap ng nyog, ako pa nagkikiskis, ako pa nagluluto. Oh, di nga niya ako matulungan, nagreklamo ka pa. Kinuha mo lang yung balde, dami na sinabi mo. Kunin mo tong timba, dali mo na doon. Puro kayo reklamo, wala mo kayo maitulong. Puro kayo kain. Ari ko, visit na mga bata to. Di man lang ako matulungan. Lagi na lang nasa laskwatsahan. Yung almusalan, ano yung pananghalian, ano yung ulam. Wala nang mga ginagawa. Laging gutom. Ang lintik na mga bata to. Nay, pahingay nga pang bili nga ang bursal. Anong pang-almusal? Wala akong pera. Doon, may sinaing si papa mo. Bumili ng 1 kilong bigas. Sinaing, tapos binawasan ng binaon niya para magtanim ng palay. Kung gusto mo, magbungkal ka doon sa kaldero. Kung wala kang ulam, mag-ulam ka ng asin. Kaya mantika, pagsabayin mo yung dalawang yun para may ulam ka. Ano ba yan? Wala mong kumakain. Nay, wala naman laman. Ang laman. Nagsahin si papa mo kanina. Baka nakain na ng ibang kapatid mo. Ikaw kasi, tanghali ka na kung gumising. O, ayan tuloy. Pagising mo, wala na, ubos na. O, wala na akong pera. Sana kung kukuha ng bibili makakain mo. Kunin mo yung pangkain ng pato doon. Ano mo yung mga pato? Pakainin mo. Magkakain tayo dito ng isa. Ano sabi mo? Ulitin mo nga. Magkakain tayo dito ng isa. May ka talaga sa karne ano. Basta karne na pinag-uusapan. Gusto mo laging masarap. Matagal ka talaga sa karne. Laging pasarap. Di ka nga mautos-utusan. Lagi kang wala. Ano masasabi mong nakasama ka sa katabang Dave? Wala. Bakit wala? Usayin natin sa susunod na vlog natin para sumahod na tayo. Oo. Cho, ano masasabi mo, Cho? Dito ka sa camera. Ito. Ako, masasabi ko sa pag-vlog. Ito na lang. Mic na lang to. Walang camera. Ano masasabi mo? Nagiging masaya ako na nakasama ko kay Katabang Dave. Kasi lahat ng problema ko naiibsan. Nag-enjoy ka sa pag-vlog natin. Oo. Di ba? Nag-enjoy din. Nakakalimutan ko mga problema ko. Nare-relax ako. Na sa pamamagitan mo. Si Katabang Dave. Yun. Kahit noon nagkaroon ka ng yung Daydreamer vlogger, hindi mo ko nakasama. Ngayon dito. Ngayon, Di ba? andito ka na. At least kahit pa paano, yung problema mo, nakakalimutan mo. Di ba? Mas masarap mag-vlog. Masarap. Kasi dito sa pag-vlog, kailangan maging masipag ka lang.
sa pagkukuha sa mga video, sa pagbablog, content creator. Kasi naghahantay ka, kaysa naman sa naghantay ka sa wala. At least dito, nagbablog tayo, nag-enjoy tayo, ganun tayong inahantay. I-upload natin sa Facebook, sa YouTube. Eh di mo alam, dumarating yung araw, tsaka nakikilala ka pa ng tao. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, di ba? Kaya ang dami ng ultimo mga celebrity, mga artista, mga nagbablog. Bakit? Kasi kumikita sila. Silang advantage sa kanila kasi sila sikat na. Eh tayo hindi. So kailangan natin man ng more effort talaga sa pagbablog. Kahit ano dyan, pwede natin gawin. Basta makapag-upload tayo ng video sa Facebook at saka sa YouTube. O kahit sa TikTok, meron si Katabang Dave. O, di ba? O ikaw, pamilyadong tao ka, isa kang mahirap na tao. O, sumasama ka sa amin kasi lumalaban tayo sa pangarap mo. Pangarap natin. O yung pamangkin ko, si Santino. O, di ba? O, Oo, lumalaban tayo, nangangarap tayo na maging tulad tayo ng iba na mga vlogger na sumasahod na rin. Wala naman akong ibang hinihiling kay Lord na sana magkaroon tayo ng yun nga para sa ating team na may pagkakaisa. At sana ang pinapakiusap ko lang kay Lord na sana mag-boom na yung channel namin ni Katabang Dave para maibigay ko na rin yung mga panghangailangan ng mga anak ko na dati hindi ko maibigay kasi walang wala talaga ako. Kaya umaasa po ako na sana magkaroon na kami ng makilala na yung channel namin. gawin natin ng ano, gawin natin ng lahat. At may mga tao na sumuporta na rin sa amin. Makatulong ako sa mga anak ko. At magkaroon na rin ako ng, kung bagaman magkaroon ako ng sariling bahay. Kasi sa totoo lang, wala akong sariling lupa na matirikan ng bahay ko. May bahay nga ako. Di naman sa akin yung lupa. May bahay nga ako. Maliit naman. Tapal-tapal pa. Pati bubong namin, tapal-tapal din. Mga tagpi-tagping yero, tagpi-tagping lawanit. Kaya yun, yun lang naman ang pinapakiusap ko na sana may mga taong makatulong na din sa amin na talagang maiahon na ko. Maiahon kami ni Katabang Dave, ang team namin. Kung ano man yung paghihirap na nararanasan namin sa ngayon, sana may makatulong po sa amin na maiahon kami. Kaya, positive lang tayo, no? Positive. Yung pangarap mo, yung pangarap ng pamangkin ko tsaka ni Santino. Kaya, Joe, alam mo, gagawin natin ng lahat. Lalo na ngayon, di ba? Si Manay Malu Parps. May mga sponsors na tayo, kaya laban lang tayo. Lumalaban ka, lumalaban rin kami. Yung pamangkin ko, yung cameraman natin, si Santino, nangangailangan din. Lalo ka na, di ba? Kaya, laban tayo. Ano? O, kaya natin yan sa pagbablog. Kaya, syempre, itong pangarap natin to, hindi lang to para kay Katabang Dave. Hindi lang to para sa'yo o hindi lang para sa pamangkin ko, kay Santino, sa Libon. Maraming mga deserve na dapat natin tulungan sa Libon. Diba? Yun ang layunin natin, hindi lang para sa atin. Kasi once na kumikita tayo sa pagbablog, pati mga kababayan natin sa Libon o sa karating municipality ng Libon, Pulangi, matutulungan natin. Kasi may mga sumusuporta sa atin ng mga OFWs na kaibigan natin, sila Ma'am Fabs, sila Ma'am Relby, si The Rebs Family, si Millet Vlogs, marami. So kaya laban lang tayo. Pag sabi natin vlog tayo, magato ng short film tayo, o comedy tayo. At tulad niya, marami tayong stock ng mga damit doon. So habang naghihintay tayo ng mga ano natin, ng mga sponsor,
Kaya laban lang tayo, Tso, para sa pangarap natin at para sa mga kababayan natin. Ay, lalo may mga sponsor na tayo. Kaya yan. Ano? Kaya yan. Oh, si Santeno, walang nanay, lumalaban para sa pagbablog. Yung pamangkin ko, ganun din. So, yung cameraman natin. So, si Katabang Dave, sinakripisyo, umalis sa trabaho, sa Laguna, iniwanan muna sa kapatid, yung pinagkakabuhayan nila para makapag-focus sa pagbablog. So, ikaw naman, naikayat ka namin kasi may pangarap ka na baka sakali, pag si Katabang Dave kumikita na, sumasahod na, so, matutulungan ka rin tulad nila Pugong Biyahero, saka ni King Lax, saka ni Kalinga Prab, di ba yung mga nasa laylayan niya, mga nasa baba, natulungan din, di ba? Di kahit pa paano, pag kumikita na tayo, mas okay. Yung gusto mo, makakapagpatayo sa sarili mong bahay. O, di ba? Kaya laban lang tayo. Di natin alam, bukas o makalawa baka tayo yung video natin napansin ng mga tao o dahil nagugustuhan nila yung ginagawa natin, nag-charity tayo. Tapos may segment tayo pang pag-good vibes. Tulad ngayon, nagano tayo ng mga short film na maantig natin yung mga kababayan natin sa ibang bansa o yung mga follower natin na nakasubaybay sa atin, di ba? So tuloy lang tayo, walang susuko. Ano? Tibay ng loob. Tibay ng loob at lakas ng paniniwala kay Lord. Ang sa akin, laban lang. Tapos paniniwala kay Lord. Na isa pa talaga na yung pinagkakatiwala ko kay Lord, yung buhay ng aking pamilya. Kasi alam ko na sa Kanya, walang imposible. Lahat kahit mahirap, kaya. Kaya yun lang. Paniniwala lang at tiwala sa sarili. Yun lang. Oh, ngayon, ano nakuha mo sa pag-iinom? Di mo wala. Kasi, lahat ng problema, hindi yan madadala sa alak, sa painom-inom mo. Kasi pag nawala yung tama ng alak, back to normal, yung problema mo, nandun pa rin. Ang problema ay naharap. May pangarap ka, lumaban ka sa pangarap. Sa taas, lumapit ka sa Kanya. Sa Kanya ka kumapit. Siya ang talagang tatanggap ng buong buo sa'yo na hindi ka huhusgahan na bilang ikaw. Kasi ang Diyos, mahal ka, mahal tayong lahat. Basta gawin mo lang ng tama. Gawin mo yung nararapat. Kasi yung mga anak mo, mahal ka ng mga anak mo. Kailangan ka ng anak mo, no? Si Sophia, na isa pang PWD, na talagang kailangan niya ng ina na katulad mo, na mag-aalalay sa kanya, na mag-aaruga sa kanya. Kung maging mahina ka, paano si Sophia? Kaya pasalamat kasi na si mama mo nandyan, still alive, tinutulungan ka. Wala ka man swerte sa asawa, may anak ka naman. Yun ang tanging kayamanan mo, Tsola. Nagbablog tayo, lalaban tayo sa pagbablog para lahat ng mga pangangailangan ng mga anak mo, may bigay mo. Lumalaban tayo sa pangarap, hindi lang sa pangarap ni Katabang Dave, sa pangarap ng team natin, kundi damay-damay na yan. Hindi lang to sa usapan para sa'yo, sa mga kababayan natin. Malaking tulong to, kaya nandiyan ka, sumasama ka sa amin. So malaking bagay yun. Yun ang gawin mong inspirasyon. Sa totoo lang, ang hirap talaga ng sitwasyon ko. Pero sobrang hirap, sobrang sakit. Pero yun nga, sinasabi ko nga na
mahirap talaga yung buhay ko. Pero, ginagawa ko lahat para sa mga anak ko. Lalo na yung anak kong may kapansanan. Yun, ang gusto ko. Kung sabi ko nga, kung pwede lang, na yung paa ko, ipalit ko sa paan niya para makalakad siya. Gagawin ko. Pero nahihirapan ako pag nakikita ko siyang nakahiga na hindi siya makalakad. Pero wala akong magawa kasi hindi ko alam kung siya ba yung dapat na magdusa. Masakit. Kasi yung tatay niya, simula nung ipinanganak ko, hindi niya nasilayan ang papa niya. Kasi, yun nga, ipinagpalit ako sa ibang babae. Iniwan kami. Pero, yun, nakaya ko yun kahit ako mag-isa. Kahit iniwan niya kami ng anak ko. Papakita ko na ni piso hindi ako hihingi sa kanya. Ipapakita ko na kaya ko kahit wala siya. Kasi alam ko na kung mahal niya kami, dapat din niya kami pinagpalit, din niya kami iniwan. Kaya sa kalagayan ko ngayon, oo, ang sakit, sakit. Pero tinitiis ko, alang-alang sa pamilya ko. Pero, kahit anong gawin ko, anong sabihin ko, andun pa rin yung sakit na iniwan niya sa akin dito. Iniwan niya sa akin, sa amin ng anak niya. Ngayon, sa mga pagsubok na dumating sa buhay ko, isang gabi, lasing na lasing ako. Natutulog ako. Pero yung diwa ko gising, yung mata ko tulog. Minsan, parang may nagpara sa akin na isang lalaki. Hinabi niya sa akin na wag akong susuko. Ipaglaban ko ang pamilya ko. Kaya doon, na-realize ko na kahit pala anong pagsubok sa buhay natin, di pwedeng daanin natin sa inom. Daanin natin sa alak. Ang kailangan, tibay ng loob, paniniwala kay Lord at tiwala sa sarili. Kaya simula nun, naging matibay ako, naging matatag. At dito ko inakap ang paniniwala na kahit anong problema dumating sa atin, nandyan lang si Lord na talagang sabi nga, yung buhay natin, hiram natin sa Kanya. Kaya siya hinagbabawi nun. Kaya habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng tama. Gawin natin yung dapat.